Beef tripe, kare-kare. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Beef tripe o tuwalya ng baka, baby bok choy. Kailangan din natin ng sitaw o snake beans. Ng talong. Peanut paste, ito ay roasted peanut na nilagay ko lang sa food processor. Annatto seeds, kailangan din natin ng sibuyas, ng bawang, ng glutinous rice flour o galapong, at ng Knorr beef cube. Gagamit din tayo ng tubig, ng mantika, ng ground black pepper, pati na rin ng bagoong alamang. At eto naman yung listahan ng mga ingredients para magabayan kayo. Tara, mag-umpisa na tayo. Ilalagay ko lang yung beef tripe o yung tuwalya ng baka sa isang cooking pot. At maglalagay din ako ng tubig. Ang una natin kailangan gawin ay pakuluan muna ito. Mga 1 oras para tuluyan ng lumambot itong tuwalya ng baka. At the same time, natatanggal din yung hindi ka nais-nais na amoy nito. Takpan lang natin ito ating lutuan. Pinapakuluan ko lang ito sa medium heat. At gaya ng nasabi ko, 1 oras lang ang kailangan natin. At makaraan ng 1 oras, malambot na yung beef tripe. Ang gagawin ko ay itatapon ko lang yung tubig. Pwede rin nating hugasan pa itong beef tripe. Yan, at pagkatapos na itatabi lang muna natin. Gagamitin natin ito maya-maya lang. I-prepare naman natin yung annatto water. Maglalagay lang ako ng tubig sa isang maliit na pot. At pakuluan lang natin yung tubig. Pagkatapos ay ilalagay ko lang itong annatto seeds. O mas kilala natin sa tawag na atsuete seeds. Mga 2 minuto lang. After 2 minutes, tatanggalin lang natin ito. Itatabi natin lahat. Ito yung magpapakulay sa ating kare-kare. Ready na tayo para magluto ng kare-kare. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. Magigisa muna tayo ha. Ang una ko nilalagay ay yung sibuyas. Igisa lang natin ito ng mga 25 to 30 seconds. Bago natin ilagay yung bawang. Itong sibuyas ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. At walang kaso kahit anong kulay na sibuyas ang gusto nyong gamitin. Ganon din sa bawang, hiniwa ko rin ito ng maliliit na peraso. Mas maraming bawang mas maganda para sa akin. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At pwede na nating ilagay yung beef tripe o yung tuwalya ng baka na napalambot na natin sa pamamagitan ng pagpapakulo. Ginigisa ko lang ito kasama ng bawang at sibuyas ng 1 minuto. At dahil malambot na nga ito, hindi na natin kailangan lutuin pa ng matagal. Ibuhos na rin natin dito yung annatto water. Ito yung pinakuluan natin na atsuete seed. At dahil nga in liquid form na to, annatto water na ang tawag natin. Ito yung magbibigay ng kulay dito sa kare-kare. Gumagamit lang ako ng kitchen sieve na pangsala para nang sa ganun walang mahulog na buto dito sa ating kare-kare. Pabayaan lang natin itong kumulo. At para mas maging buong-buo ang lasa ng beef para sa aking beef tripe kare-kare, gumagamit ako ng Knorr beef cube. 1 pirasong Knorr beef cube lang. Ayos na yan. Haluin lang natin. Hindi makukumpleto ang kare-kare kung walang mani o peanuts.
Yan, kaya naglalagay tayo ng peanut paste. Ito ay roasted peanuts na wala ng balat. Nilagay ko lang sa food processor. At prinasas ko lang ng mga 5 to 7 minutes hanggang sa maging paste form na nakatulad nito. Pwede rin kayong gumamit ng peanut butter as an alternative ingredient. Hahaluin lang natin at pabayaan lang natin na matunaw na yung peanut paste dito sa sauce ng ating kare-kare. Maglalagay ako ng konting tubig pa. Hahaluin ko lang uli para lang mahalo o mag-mix mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa ating lutuan. At papakuluan pa natin ito ng mga 8 minuto pa. Takpan lang natin itong ating cooking pot. At habang pinapakuluan, i-prepare muna natin yung pampalapot ng sauce. Naglagay lang ako ng tubig sa glutinous rice flour o sa galapong. Haluin lang natin itong mabuti. Ito yung magpapalapot ng ating sauce. Pwede rin kayong gumamit ng cornstarch kung wala kayong glutinous rice flour na available. Titimplahan lang natin ito ng ground black pepper. Yan. Ito lang yung ingredient na ilalagay ko. Pero pwede kayong maglagay ng asin o ng patis o kahit na konting bagong alamang. Para sa akin, mamaya na ako mag-i-enjoy sa bagong alamang kasama nitong kare-kare na luto na. Kumbaga habang kinakain na. At pagkatapos ay palaputin na natin itong sauce. Maglagay lang tayo ng mixture ng glutinous rice flour at tubig. Paunti-unti lang muna. Kakalhatiin ko lang muna at pagkatapos haluin natin kaagad. Mapapansin ninyo, habang hinahalo, unti-unting lalapot yung sauce. Ang maganda dyan, maghintay tayo ng mga 30 seconds. Kung kulang pa yung lapot, dagdagan pa natin hanggang sa makuha na natin yung ating desired na consistency o yung gusto nating lapot. Kung kulang pa, pwede pa tayong magdagdag ng glutinous rice flour. And at this point ay pwede na tayong maglagay ng mga gulay. Una kong nilalagay yung sitaw at susunod naman yung talong. Ito na yung sitaw o yung snake beans. At yung talong naman, isang perasong talong lang ang gamit natin dito. In-slice lang natin. Crosswise. Yan. Haluin lang natin ito at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 5 minuto pa. Kung gusto ninyong lutong-luto yung gulay, pwede pa ninyong tagalan. At pagkatapos ng 5 minuto ng pagluluto, pwede na nating ilagay yung pechay o yung baby bok choy. Yan. Hahaluin ko lang at itutuloy ko lang ang pagluto ng 1 minuto pa. At pwede rin tayong maglagay ng puso ng saging sa kare-kare. At pagkatapos nito, ililipat lang natin itong ating beef tripe kare-kare sa isang serving bowl. At iserve na natin kasamang mainit na kanin. Ito na ang ating beef tripe kare-kare. Tara, kain na tayo!